Gipatawag sa kapitan sa barangay ang atong siningan, pre. Paisa doon, oy. Aron mabadlog na siya. Uy, nga nugod taon, dami ko yanap ang kabaho sa hugaw sa iyang mga binuhi. Peligro ba yan na, pre, sa atong panglawas? Mao ba, pre? Sayon naman unta na ang problema, ha, oy. Unsaon man, pre? Insumo ray katapat, anak, pre. Ang insumo, huwagtang sa tanang mga baho, sama sa patay ng mga mananap, mga hugaw sa atong mga binuhi, sama sa tai sa baboy, o iti sa manok. Insumo, ang kasulbaran sa kabaho sa atong palibot. Mag-insumo na kita aron ang kahumot sa palibot kanunay tang matakamtaman. Insumo, ang kabaho wag tangon. Mag-insumo na kitang tanan. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio sa Tibok Kapupud ang Pilipinhon, alas 12:07 na sa kaudtuhon. Mga igala, maing udto, kumusta? Welcome sa Tulumanon ang Balaod ug ang Katawhan. Dinigyapon sa Bantay Radio Cebu. Live streaming sa Facebook. Og mabati sa ni, pinagi sa mga radio stations, kini mga FM stations nga musunod. DYPS-BT Radio, Tuburan, 98.1 MHz. Care of June Manggubat and Raniel Roland. Ingon man sa DYAG One Heart Radio 95.3 MHz, FM station sa Sambuan, Cebu, care of Alan Rosete. Karon adlong Miyerkules, tunga-tunga na sa simana, pizza 10 na sa Hunyo, tuig 2026. Mao ni atong episode karong adlaw, nining atong tulumanon ang Balaod ug ang Katawhan. Ug sama sa nandan, kauban ninyo nining maong programa kining inyong mga alagad. Ako si June Carillo. Ako usab ang inyong abogado sa kahanginan. Ako si Attorney Miko Sanchez Zabaliero. Bueno, doon na tayo daghang mga bahig balaod nga atong hisgutan mga higala aron mahatagan nato og enlightenment o gamay nga kahayag ang mga tigtan-aw og naminaw nining aton tulumanon. Pansadili pa ako sang ipahibaw ninyo ha nga kini gidalit kanato ba ng maing tinguha sa Lacto Puffy og Asil Laboratories. Kunya kato nagpangitag Lacto Puffy inyo ning mapalit ang maong mga produkto sa Acacia Pharmacy, Sambuan Public Market, Lucitas Cutana Store, Sambuan Public Market, Gaisano Grand sa Toledo City, 360 Pharmacy sa Dakbayan sa Toledo, Rose Pharmacy, Toledo City, Sinyang Pharmacy sa Balamban, Cebu, Grace Longakit Store, Balamban Complex, Norhaya de Campong Store, Balamban Public Market, Gaisano Grand Mall, Balamban, Country Mall, Balamban, Cristel Pharmacy, Pinamungahan, o 360 Pharmacy, Tuburan. Kung nakadungog mo sa among pre-program, katubang
programa nga among gisundan mga higala. Pero itong pangisog sa atong angkorman nga si Fel Asingente kay natural ni simpatiya lagi siya sa gibati nga kasakit sa inahan. Nining batanong basketball player nga namatay in town samtang nag-team building. Kunya daghan na kaayo ang inahan inyong nadungog ang voice clip nga nihilak in town pag-ayo gumikan sa kahinugon, normal na. Nahinugon sa kinabuhi sa batanon kay niyang anak ug hasta ang mga damgo unta alang sa paglambo sa panginabuhi kay ato usang matanaw nga dili pud in town hamugaway kaayo ang kinabuhi sa pamilya. Apan bisan pa man ni ana mga higala kining ato gining tukion ang balaod unsa may mga responsibilidad ka sa Ateneo de Manila nga diin mauni sila adto na unta ni magduwa ning mga bataan duha ka mga biktima sila si Divine Adili ug Rene Baterbunya adto na mangiskwela ug magduwa isip mga sakop sa varsity team kining Ateneo Blue Eagles. Dili pa nato makita Attorney Mix og unsay responsibilidad sa kining eskwelahan. Kuya usad ni Sir Jun, no? Kanang maot jud ang nahitabo aning duha ka estudyante kaning si Rene Baterbonia ug si Divine Adili, no? Sama ko naman ta ni sila, no? Kanang part na ta ni sila sa Ateneo nga varsity team. Pero murag naalang joy nahitabo. Unsure if this is an accident or naabay foul play kay mo pay investigate sa to ang NBI. Ato sa ning tanawon siguro Sir Juno kay murag nag-investigation pa. Pero so ang premature pa nga mo pass tag judgment og kinsay nakasa niini ang eskwelahan sad-an ba by virtue of command responsibility or lack of due diligence ang mga coaches kay para ma-contextualize ni ma-put into context alang ni atong mga nagtan-aw ron sa atong programa og naminaw unsa magiday nahitabo ni nila tuguti nga akong lakbitan ang balita mahitungod niini no. Report sa ABS-CBN mahitungod niini. Members of the Ateneo de Manila University men's basketball team have undergone psychological processing and counseling sessions as they cope with the tragic passing pagkamatay nila ni Divine Adili ug ni Rene Baterbonia. Namatay ni sila si Adili ug Baterbonia mga higala, mga batan-on pa kaayo nga basketball player. Si Baterbonia 19 anyos, si Adili 21. Kay kini si Adili una ning nahimo ng varsity team player sa Ateneo. Apan kini si Baterbonia musod pa lang. Bago pa ta. Bago pa ni. Maupay pag-apil ani, wa pa ni maka-apil og tournament nga sa Ateneo. Apan maayo kay ning muduwag basketball, 6 feet 4 inches ni taas ning bataa, 19 anyos, nya maay kay muduwa gani. Siya ay MVP sa dihang midaog ang ilang team sa Davao sa usa ka tournament sa palarong pambansa dito sa Mindanao ug mao na nga kumpleto man ni siya maayong muduwa plus taas all arounder. Sa ato pa naa niya ang mga karakteristik sa usa ka mahimong professional basketball player. Daghan manggod nga ambisyoso aning basketball Attorney Mix ato ning lakbitan. Dunay mga tag-as pero banga kay muduwa. Unya doon na say mga mugbo, maayo kayo, pero mugbo masad. Mao lagi. So, gikinahanglan man ang kombinasyon kay basketball man eh. Mo rebound biya. Mo rebound ka, panagsara ka ikang kailog o bula kon mubo ka. Oh, maita ka ikang mo dribble, maikang mulusot, pero saon man nimo nga, di magkakakuha sa bula kay mubo man. Apan katong tag-as nga hawal sad kaayo, di sad ka maong mo dribble, di ka maong mo pasa. Pero kamao mo rebound. O kamao lang siya mo rebound, usara ka department ang naa siya. So di pud siya mada sa mga varsity team. Mao na nga og madagan ni ka sa varsity and eventually adto na ka sa professional league. Katong giingon ni paring Phil ganiha nga PBL or PBA.
dagko na nagsweldo. Oo. Unya kay dako magsweldo, dako relatively ha kay kita sweldo ta og minimum wage bisan pag 600, 700 o 1,000 ang atong makitaon usa ka buwan mga 20,000 kapin. Apan kining mga basketball player bisag batan-on pa kayo ni sila, mo income na ni sila ranging from 100,000 to 300,000. So dagko gyud relatively speaking. Agi sad na sa ilahang sport. Aside from that, nasa sila income sa kaning mga endorsements. Endorsement sa nagalain-laing mga produkto. Unya, ang nahitabo kini sila ni adtong Lunes. Nya na ako'y i-appeal nga lain nga thought ni ini nganong nangaligo sila dagat nga pagkabuntag at mao man tong kusog ang linog dito sa Mindanao. Unya gi pabakwit man gani ang mga tao nga bantay mo kay naay mga tidal wave, naay tsunami. Wa baka ni nila makita nga pagkahapon nagkuan man sila. Team building man hinoon ang mga coaches o ang mga players. Padayon. So, wa bakay nataligaman maybe by recklessness or kakuwang lang yun sa due diligence nga naarabay linog nya naarabay kuan kanang Tsunami warning. Unya kinira bang atong adtuan nga Dimakulaw, Aurora province facing the Pacific Ocean ra ba ni? Unya di ta mahadlok kay Mindanao ra. Tuaras Mindanao na hitabo pero wa man ta kay bawg unsay aksyon sa dagat kay perti man tong kusuga linuga 7.8. So ambot ka ha og matan-aw ba ni nga maapil ni sa mga discussion o investigation unya. Pero karon namatay gyud kay ngano samtang nga sila didto uban silang coaches ug uban pa nga mga players nag team building sila. Team building apan murag dana pud tong kuan training para sa mga players aron kuno mutaas ang hangin mo nang mag-swimming sila. Kay usa man is pangutana sa inahan Attorney Mix nga ano nang langoy man sila nga basketball player magi-appliance kung anak dili man swimming. Swimmer. Pero dunay mga muingon nga apil gina kay para pahangin Kondisyon, ba? Para pahangin, pa-kondisyon sa lawas, swimming. Tinuod ba nga gituntunan og mga bugat nga butang ang kamot og tiil aron malunod yun? Gi-verify pa na karon kay doon na may nanggawas nga ingon ni ana apan Report. ang report nag-ingon. Samtang dito sila sa dagat galangoy-langoy. Kalit lang duha ka dagko kaayong bawd. Ni hasmag o niya pagbalik napadpad sila dito sa laod. Og mapadpad ka sa laod. Lisod na kayo ng langoyon ang laod kung layo na kayo. Yan, lapay ka ng allegedly, napay mga weights. No? Okay. So magkalisod jud. So, mao ni ang nahitabo. Mao na nga, sa laktod pagkasulti, nalumos gid sila, nya gitabang pa unta sila, gidali-dali sila sa ospital, but they were pronounced dead on arrival. Sa to pa, patay na sila pag-abot sa Tambalanan. Mao na nga, daghan karon ang nasakit, daghan karon ang nangutana. Unsa may responsibilidad sa school administration sa Ateneo de Manila, sa mga school administrators, sa mga coaches, o kinsa pay uban nga responsible nga mahitabo tong team building activity dito sa Dimakulaw province of Aurora. So ato sa dini i-analyze Sir Jun, no, kay namang good, we have to recognize first nga this is a college, no. Ang naadjud sa tong balaod per se is naay gitawag nga substituted parental authority under sa mga minors. Aha. So we're talking about DepEd, no, kanang mga Okay. kuan sa DepEd. So ato lang basahon ang ato ang family code gaingon, schools and their administrators and teachers shall be principally and solidarily liable for damages caused by acts or omissions of students within their care. So, atong timan-an na nga mga kabantay nga ang kani nga provision is only applicable towards the kani mga minors. Apan, klaro man jud kay na sa to ang mga balaod bisag sa kaning sa mga doktrina nga naa sa CHED, no? College kani mga higher education nato nga facilities, nag-ingon jud nga to nga
students, ang nag-ingon jud nga to nga teachers are assumes the duty of supervision and protection over students while they are under school authority. Teachers, sa ato pa, as in this case, kay sports event man coaches. Coaches, appeal ang teachers, coaches, administrators, no? They have to exercise this principle of this duty of supervision and protection over their students. Aha. Okay, sa ato pa, kay mag-team building man, o niya manglangoy man, wa ba kay malumos ini kinalanaan na at the back of their minds. Oh, unsa may mga safeguards nga dili madisgrasya ning mga bata. Kumausad. So, ang for the school manggod kaning mga administrators kani magong mo discuss tag liability, Sir Jun, daghan ni siya mga paagi, no? But in so far as the school is concerned, we have to kaning Ateneo, we have to check if this activity was school sanctioned. Aha. So, okay. naba ni notice sa kaning coach, nagpahibaw ba ni sa Nananghid principal? ba sila o- sa kuan? Oh. O nananghid ba ni sila? If nananghid sila and kabaw sila nga kuan nga naaday activity ang kaning sports team ni ini, then it is considered a school sanctioned activity. Dili ba ni kinahanglan anang gitawag og kanang waiver sa ginikanan nga okay, i-waive nako ang akong katungod pagbuot ana. So, lahi sad na. Ah. Kanang waiver man good, Sir Jun, only applies to kanang usually mga field trips. Okay. Kanang mga regular students nato nga field trips, manglaag sila, adto ba sila og museum or unsa, na jud na sila ipasign nga waiver. Apan ang nahitabo man gud nga rin mga athletes, no? Okay. Ang kaning athlete nga community man good, usually the coaches exercise a different degree of responsibility agi sa ilang mga atleta. Kay nga naman, atleta good ni sila. So they're supposed to have rigorous training, no? Rigorous training o niya expected silang kung ikumparar sa mga ordinary individuals, mas makasugakod sila. Yes. Maka-withstand sila sa mga challenges like bawod nga dagko or kung sa duwa bangga diha sa duwa nga basketball, bangga sa lawas, or kung mahagbong kay natakil po o baka paglayat napiang makaagwanta sila. Yes. Because lig-on silang lawas. Yes, and that's expected of them, no? Oh. Not only is it kaning mga coaches required to do training, no? To instill a training regimen. Most ni sila ang purpose nga nasa mga certain benefits. Okay. Mga athletes. Apan just because ang kaning coaches exercise a different level of kaning diligence, so to speak, or kanang jurisdiction, dili isa na mawala ang ilahang duty to be reasonably accountable for their students. So, sama sa katong example, kung tinuod man jud to ang katong atong nadunggan nga report, no, nga gibutngan jud og weights. Kay namang gud na mga tiil og kamot. namang gud na mga training so jud nga butngan jud og weights, no, for breathing. Kay aron ko ang tingali kana nga i-test ang ilang progressive resistance. Usa sad na. So, if ma-proven ganito, unya at the very least, wa lang nagtan-aw ang katong coach, no? Nga naay lifeguard baron or naabay ka nang gibalhin na lang unta sila og swimming pool para safe sila. Or dunay kuan kanang dunay silbing pump boat baka o sakyanan nga Yes. mo rescue dayon. Supposedly, mao ta na, pero wa man na sa allegedly wala man daw na sa kaning sitwasyon na. So, at the very least, makaingon jud ta nga naa joy bahid of negligence ang kaning coach nga responsible. Una ingon ining mamatay attorney mix unsa may naas balaod ini kanang kun bayra kwarta okay na kun mosugot ang kuan okay. kun restitution or kanang paghatag og kwarta unya mo Quit claim. mo pirma na to siya quit claim. So, ato sa ning klarohon, Sir Jun, kay kasagaran man gud ani kuya sa nino, kanang moingon gani tag quit claims, normally that's subject to negotiations. So, Kinalang kasabutan na sa duha ka parties. Kasabutan na sila o nga. But then again, manggod, karon ang reports pa nato is unclear. No? Naay gaingon nga aksidente lang, naay gaingon nga naay negligence,
na ay gaingon nga gituyo. Mm. So lahi na siya og metrics. Lain-lain na kay ang negligence pagdanghag. Pagdanghag. Lack of care. Mm. Unya ang usa is Aksidente. accidental gyud. Force of nature. Mm. Aksidente gyud. Ug ang usa foul Gituyo. play. Foul play kuno. So naasa da sila different nga scope, Sir John. Kay buto naon kung accident gani wala joy liability. Aha. Kung ma-proven jud tong aksidente, walay liability. Pero lisod man gud na sa ing-ani nga sitwasyon kay nganuman. Again, schools, no? Even sa kaning mga ing-ani nga athletes ang mga involved are responsible to exercise the duty of supervision and protection. Bisan pag mga athlete sila, mga ligon sila lawas, mura sila hinginom og lactopaffy, ligon kayo lawas pero dili na garantiya nga di na sila mapadpad sa dagko kay bawd. Usasan na. Oh. So, mo sa ni siya ang kaning accident ra jud ni siya. Ang most likely mahitabo kaning negligence, no? Kaning pagkadanghag, so to speak, no? Kanang wala nila gibantayan, Lack of foresight. Lack of foresight. And after all, they have this duty of supervision. So wala jud sila gatarong og bantay, no? Ikatulo ang kaning gituyuan jud na foul play. Kana If moy ma-proven gani ni siya, Sir Jun, Mas mo na ni dako siyang na siya. mahog nga criminal offense. dako na kay na siya nga krimen kon gituyo gyud no, foul play. So dili ba ta makapass og judgment ni ana, naghisgot lang ta sa mga possibilities, mga probabilities in the light sa nahitabo nila ni Divine Adili o Rene Baterbonia. O padayon tas unahan, Attorney Mix, apan sa dili pa niya unay mga pahinomdom gikan sa atong mga sponsors. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. 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 Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gipatawag sa kapitan sa barangay ang atong siningan, pre. May sa doon, oy. Aron mabadtog na siya. Uy, nga nugod taon, dami ko yanap ang kabaho sa hugaw sa iyang mga binuhi. Peligro ba yan na, pre, sa atong panglawas? Mao ba, pre? Sayon naman unta na ang problema, ha, oy. Unsaon man, pre? Insumo ray katapat, anak, pre. Ang insumo, huwagtang sa tanang mga baho, sama sa patay nga mga mananap, mga hugaw sa atong mga binuhi, sama sa tai sa baboy, o iti sa manok. Insumo, ang kasulbaran sa kabaho sa atong palibot. Mag-insumo na kita aron ang kahumot sa palibot kanunay tang matakamtaman. Insumo, ang kabaho wag tangon. Mag-insumo na kitang tanan. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home.
Ako si Bobby Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Papi. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto Papi. Sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Ang atong oras karon kay Galaan, alas 12:31, nabalik ta sa tulumanon ang balaod ug ang katawhan uban ni Attorney Miko Sanchez Sabaliero og ning inyong alagad, June Carillo. Naisgutan nato ang may tungod sa kamatayon sa mga batanong basketball players na sila si Divine Adili o Rene Baterbonia. Kini si Rene Baterbonia taga Mindanao ni, taga Davao. Wa ta sultihi og taga Diinis Adili, pero una na ni siya nga sakop sa Ateneo Blue Eagles varsity team sa Ateneo de Manila University. Unya premature pa man ang hisgot ug unsay liability kay ongoing pa man ang police investigation sa NBI. Appeal na ang PNP dito sa Region 3. Kay Region 3 maning province of Aurora, di makulaw Aurora man to nahitabo. So atong pasagdan una nga malawom-lawom ang investigasyon aron nga doon na duga nga details nga ato makita unya tingali ni anang higayuna Diskurso. makadiscuss na ta og mga more intelligently. Yeah. Mas maayo na ang atong pagdiscuss kay pilasikad na sa mas daghan nga mga detalye. So, ato lang una ng hunungan dihan dapita ang nahitabo nila ni Divine Adili ug Rene Baterbonia. Dirita sa lain nga hilisgutan, Attorney Mix. Tungod kay dunay kusog ang linog sa Mindanao, kay ingunta nga grabiha sa katalagman, no? Pero dili ba yung linog ray katalagman na ay panahon mga baha, bagyo, ug uban pa nga mga natural calamities. Unya, ang sagad mahitabo, mao nga dili hinon tanan, no? Kay doon na may daghan sad nga mga buutan. Pero sagad, dunay profiteering nga mahitabo. Yes. Kanang kalito nilag pamahal bitaw ang presyo sa ilang mga baligya, especially kining mga basic commodities, kanang adlaw-adlaw panginahanglan sama sa pagkaon, ug uban pa, kay aron doon na sila windfall profit. Unsay balaod mahitungod ining profiteering, Attorney Miko? Okay, so kuan man gud ni siya, Sir Jun, kaning manggong profiteering. I think kita tanan siguro naka-experience ani sa panahon sa COVID, no? Katong mupalit tag alcohol or mupalit tag mask, katag times 3 na ang presyo. Ingnon ta nga narabay stock. Murag himo bitaw sila artificial nga shortage aron do na sila justification nga di apa di nabilin pero mahal na kaini. Now, the principle there manggod, ari tagamay touch tagamay sa business nga principles, no? Sige. Ang kani magod siya nga prinsipyo mo ning kanang supply and demand. No? So sa panahon kani adto gamay ra ang supply sa face mask og sa mga alcohol pero daghan og demand. Unsay nahitabo ni saka figuratively ni saka ang presyo. Sama na sad karon sa tong mga kabantay, no? Tong mga igsuon nga naa ngadto sa Mindanao nga affected ani nga bag-o lang nga linog. Ang presyo siguro sa commodities karon at before, no? Kay okay pa. Nindot pa ang presyo kanang standard pa. Apan agi kay na ay linog, na ay mga tao nga nipalit og daghan kayo nga mga excess, no, in excess of what they need. Ang nahitabo Hoarding na pud na. naghoarding na sad. Ang nahitabo ni saka na sad ang presyo. Kay nigamay na lang ang supply kay gitingob magpalit sa mga kwartahan. Gi-hoard man nila. Mao sad na ang issue kay the hoarding man sad by its nature is also ginadili, no? Illegal sa na siya Ang sa mata profiteering sa balaod. gidili, ang hoarding gidili sad. Oo, so doon ay mga government agencies, Attorney Miko, nga interested o responsible sa pag-prevent niini. Ang duha kining Department of Trade and Industry for certain commodities ug ang Department of
Agriculture. Mm. Oh. So duha na sila ka interested agencies kay nganuman. Ang DTI focuses on the pricing sa consumers. Okay. So mga general goods, say for example mga botellas tubig, Ah. mga tissue paper, Kana. mga uban-uban pa sa pana siyang ra. While the Department of Agriculture is interested sa kaning mga Food products. Oh, so dapat dili ta mo labaw sa certain threshold. Okay. So doon ay suggested retail price. Yes. Unya, profiteering na kun mo lapas ka, labi pagdako kaing lapas sa SRP. Yes. So, namagod na siya threshold na Sir Jun. So, expected yun na kung naaga ni linog or naa ka nang naaya katalagman, no? Na jud na certain price increase. But this price increase is narana siya sa allowable range. Ang mahitabo manggod sa uban, medyo kanang grabe na sad kay kabagag naong usahay, no? Oh. Ang mahitabo panalitan mupalit tag bottled water nga naara sa 15 pesos normally, no? Ang mahitabo sa pagbaligya sa usa ka botelya Baligyag 30. baligyag 100 gani ang 100, uban. Oh, 100 kasagaran Oh. na kumakitaan sa mga ingana. So, in that sense, kapila naman na siya, multiple times ang gisaka sa kaning nga presyo. Oh. So, layo na sad kaayo. Kung maingon tag siguro na asa isaka lang nato from 15 mga 20 lang siguro, Oh. 25, understandable ra na Kuwan pa siya. na. Oh. Pero kung atong isa kag 100 pesos ang usa ka botellas tubig, murag dudahan na sad Sir Jun. Naitabo man na ining kuan god, ining crisis sa Middle East human adtong pag sugod sa gubat dito sa Iran nga ang gasolina bisan pa ang gasolina ug uban pang mga petroleum products bisan pa og barato pa ilang kumpra gipamahal na nila daan. Oh, ilan nang gipasaka daan. Ang puhunan, for example, ang puhunan adto maybe 50 pesos per liter. Unya, gibaligya ta nila, gi-retail ta nila mga 60 ba, ana. Oh. Ila mangingon nga, oy, na 70 na imong palit anis, baligya na ni namog 90 or 100. Saka-saka na. Oh. Namo sa na ang common nga makita nato no kay profiteering naman gud na siya mahulog kanang gisaka na jud siya glabi ang kaning presyo. No? Normally ang kaning mga products nga protected ani atong mga balaod no kaning anti-price gouging no atong price laws no? Mao ni siya ang kaning rice, ang pan, bread, fish, mga fresh, dried and canned fish no, mga dilata, mga meat and poultry, mga manok, milk, coffee, laundry soap ug ubang mga bottled water ug essential medicines. So kung sa panahon gani sa mga katalagman ang kana ganing nagani tay matikdan mga kabantay nga naay usa ka kaila nato nga medyo nagdoble-doble, nagtriple na jud og pricing. Angay sad siguro natong ipahibalo. I-call out. I-call out nya atong i-inform sa Department of Trade and Industry Or DA. Department of Agriculture. Kuan, kinahanglang mabadlong sa di sila kay of course makasabot man ta nga wa may negosyante nga dili mo ganansya. Pero motong imong giingon lagi allowable range of profit. Yes. Dili kay ingong windfall profit. Nga taas na kayo. And aside from that, na-mention man dito na to, kanisa di ay ang kaning pag-hoarding. No? Kaning mura namgod ni siya fueled by greed. No? Kanang sobra na sad kayo nga pag-hoard, nga mawala na lang sad ang opportunity sa atong mga igsuon. No? So ang kanisang hoarding is also ginadili ni siya mga kabantay. Kung naalang gani mo yung mga situations or kanang say for example predicted nga mga emergency situations sama sa say for example natay expected nga bagyo nga padung. Okay ra kag mo stockpile sa imong panimalay. Pero kung mahitabo gani nga imong paliton sad ang tibuok grocery store, murag lisod na sad na. Ang tibok bodega. Ang tibuok bodega. No, lisod na sad na siya. So, hoarding na sad ang tawag nato. Hatagan sa natog higayon ang uban. No? Yes, Sir John. Kay that is for everybody. Everybody has the right to live, no? Dili sad ta ingon nga abi kay maka-afford man ka. Palit kag daghan ra sad kaayo nya mawagtangan na og stocks ang uban. Sakto. So sa employment attorney Miko, doon ay gitawag og unfair labor practice. Kanang dili maayo nga practice sa pagka-employer.
dili hinon tanan pero doon na gipipila nga mag-unfair labor practice sa natad sa negosyo. Wa ba'y gitawag og unfair business practice? Murag naas nindot sa nga pangutana Sir John no sa insofar as the business is concerned, actually natay mga guidelines no. Kasama ani nga atong price law nga dili ta pwede mo saka og dako kayo mag-profiteering in terms of times calamities. No? So there is actually multiple laws nga pwede natong diskasan aning mga business practices. Murag taas-taas man jud ni siya nga kuan Sir John ato siguro ning sa sunod na tong segment na lang siguro natong i-discuss kaning mga business practices. Aha, okay. Pero nindot sad kay ni siya nga mahibaw sad sa tong mga kabantay nga naadyoy mga entities nga ga-regulate aning mga business practices. Aha. Sama Sige. sa DTI, sa SEC, sa BIR. Ato nang isgutan, doon na pamantay dulan 20 minutos nga nahibilin pero magpahinom doon sa ta. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems, o galing uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home, uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bunny Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw nating ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eeksesisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactopafi 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopafi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness.
para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health. The healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert. Katuntang na karon mga gala, 15 minutos na lang sa dili pa ang alauna. Nagtanaw na minaw kagihapon sa programang Ang Balaod ug Ang Katawhan. Uban nilang Attorney Miko ug ni inyong alagad. Ug Attorney Mix, dirita sa unsaning mga best business practices. Okay. So, nag-mention man gud ta, Sir Jun, like I said, taas kay ni siyang discussion kay daghan mo gud ning mga balaod. Okay. So, ato lang siguro ni siyang i-simplify into 3 points. Sige. Nga murag relevant sa ato ang mga kabantay. So, number 1 kaning Consumer Act of the Philippines, no? Protects essentially it protects consumers against deceptive and unfair sales acts and practices. So unsa may mga example niini, kasuway na bata nga na gibaligyaan ta og usa ka produkto nga ang picture kani pero Nindot. ang pagawas lain di ay, no? Half ra di ay, or kanang say for example ang picture nga naangad to kay dako kayo ni siya nga butanga apan gamitoy day kayo ang nadawat. Na sa kuan na yung mga reklamo ana kaniadto karon dili na noong kayo. Diha sa kanang order ka sa Lazada o sa Shopee kaniadto. Nga lain ang moabot pero murag nakurihian na. Kay dili wa na makay reklamo ron unya nahibalik na ang trust sa mga consumers diha sa Lazada o Shopee. Ang kasagarang example na ko makita na ni Sir Juno kaning mga bags, no? Naibaligya nga bag kuno nga dako kuno kay tan-awon nga pang size kuno sa kataw, pero igtan-aw day ato kay pang junior day nga bag, no? Diha say nag-order kaniadto og kanang flat screen nga TV. Pero plywood ay ang giputos. Plywood ra giputos. Na ni-order og cellphone apan ang giingon nga to iPhone kuno ang sulod pag-abli batura di ay. So na mga ingana, Sir John. So, nakalapas na sa consumer protection. Yes. So, essentially, anything that leads to a deceptive, unfair, and uncontrollable sales act and practices. On the business scale, Sir John, ang kasagaran na to makita ani ka ng mga pictures nga mo ay giingon, may gipakita sa, say for example, sa menu, ang gipakita sa menu kay kani. Apan pagawas kay di ay mao. No? So, sayop sa na siya. Pero ato sang hibawaan mga kabantay ha, salig lang nga na nasayop ang say for example nasayop ang server, ang waiter, di na siya automatic, no? It has to be done nga naay unfair and deceptive nga practices. So unsa pa tong laing aspect gawas sa consumer protection, Attorney Mix? Angay sa din natong siguro diskussan ang kaning e-commerce and digital nga trade laws, no? Daghani siya og mga balaod nga regulated. But for purposes of our discussion, ato lang sigurong ibutang sa Internet Transactions Act of 2023, no? Mo ni siya ang nag-regulate sa mga e-commerce industry na requires kaning mga online merchants nga magpa-register mo para ma-protect ang digital businesses and consumers. Nya, issue sad kay ni kaniadto, Sir Jun, kay nganuman kasagaran sa mga digital providers, no, digital businesses, kay naghuna-huna sila nga digital man among platform, no? Nganong kailangan pa man may ipakuha og building permit, fire permit, mga ingana nga mga butanga, when in fact this is a digital platform, madala ra nig laptop, no? In so far as para lang sad maklaro sa itong mga kabantay, ang kaning atong Internet Transactions Act, klaro jud siya nga kailangan mo register. Ang atong local nga mga ordinance ang nag-ingon naman nga, ang nakadetalye man gud ngadto tanang negosyo. So regardless if imuhang negosyo kay nara sa laptop madala-dala ra nimo, as long as na kay dapat ibutang registered address. Say for example, kasagaran ma-example na to ani, mapugos sila register sila hang balay. Unya mag-required na hinuon sila magkuha og fire extinguisher, kanang mga fire alarm, ug unsa pa na siya, kay gihimo kuno negosyo ang balay, pero ang tinuod doy ato laptop ra da ito ang puhunan. So angay ni natong klarohon nga siguro sa ato siguro ni nga ordinances in the local nga we differentiate. Kanang og pananglitan bisag laptop ra tinuod ang imuha pero naa kas balay wa ka diha sa
open air. So, ang kana siya, that's why ang kaning ato ang Internet Transactions Act requires you to be registered. Ang kanilang local ordinances nato siguro has to catch up with respect to kaning gitawag mong guni sila Sir Jun og mga digital nomads, no? Digital nomads. So magtrabaho sila bisag asa kay madala ra nila ang ilahang laptop. Digital wanderers. Digital wanderers, mga nomads. So, pwede kayo. Pwede rag laptop or cellphone gani for Pinig that matter. cellphone Mahimo. in some cases. No, so mao sad siguro ni ang ato lang sigurong angay i-review, no? Ang ikatulo, Sir Jun, kaning kasagaran sad nako makitaan kaning violation sa intellectual property. No? Common kay na sa ato ang rin sa Pilipinas. Kanang Counterfeit. Kanang kap mo violate kag copyright. Copyright, yes, that's one. So, kasagaran natong makitaan nga rin natay kopyahon nga mga branded nga mga items nyatong ibaligya sa mga local markets nga mas barato nga naiuban class A, naiuban ka ng class B, unsa pa na siya nga duol og likeliness sa kaning protected nga brand. Bakatawa ko napaisumpay Attorney Miko. Ako laning i-discuss tingali makarelate ani ang atong mga tigtanaw ug tigpaminaw sa programa. Doon ay karsone sa una nga, di ba, Levi Strauss. Yes. Original Levi Strauss, mahal man na, tag 3,000, hangtod 5,000 ang kada karsones, no? Pero, diha man sa'y nagbaligya og lives, L-I-V-E, unya, apostrophe S. Mura pog Levi's nga doon ay apostrophe. Dool ra. Unsa man ni, deception ni, or di ani mo fall under sa kanang copyright? Sa ako ang tanaw ana Sir Jun, lahi mo ng copyright, no? Lahi sana siya nga kuan. Well, let's talk about intellectual property as a whole. Kay pwede man na siya nga daghan man na siya nga branches. So intellectual property as a whole. Kanang example nimo nga Levi's, which is a protected nga brand, og lives nga kaning duol-duol pero parehag naong, so to speak, no? Ato sa ni silang tanawon in so far as the kuan is concerned kay kani man gud mga ingani nga tactics nga mga ingani mga kabantay nga ilara ko nung isipyat gamay. So say for example na ligas lang gamay. Ligas lang gamay. So example iPhone, human e-phone. Kuya usad, no? Asa na yung mga ingana sa nasa uban Samsung, nasa Samsung. Gamay ra kay ang ligas ana, no? Gamay ligas. Para lang dili maigo sa copyright law. Well, mo na ang kasagaran nga misunderstanding. Kay moingon man gud tag ilaran nang gibuhat para di ta maigo sa intellectual property, dili sad. Kay ato man ang tan-awon ang likeliness, no? Kanang likeliness, kanang similar likeliness, kung imo ganing itapad ang duha ka picture, murag po pareha gyud. Murag pareha jud. Wa na igo na ka sa copyright intellectual property. Igo na ka ana. So ato nang i-disabuse ato ang mga nga kun paligasan nimo gamay dili na. Dili gihapon. Part gihapon. Sorry. So mo man ay kasagaran mo ingon sila nga katong sa example Samsung, no. Mo na ang duol ni ligas na daw di man ni parehas nga kuan. Dahil mga sapatos sa una protected brand Adidas. Doon po Adidas. Mo sad na. Nasa mga Nikes, nasa Nikos mo ya. So kining among kao ni Kinon nga hilig man mig kao. Na may original unya naa sa mga imitations. So, insofar as the imitations is concerned, sangit jud ta sa kaning intellectual property. Let's put it siguro on something that's more kanang digital, no? Kanang common sa to ang mga Facebook. Natay kasagaran makit-an nga naay customized printing sa mga Lego, kana ganing mga building blocks, mga Lego nga figurines, no? Kasagaran biya ani kay ang kanibiyang Lego itself is highly patented, highly kanang ang Lego protected nga intellectual property, no? If we continue to produce them as stating nga kaning Lego ni sila nga example, mahug ni siya og kanang flirting siguro with intellectual property violations. Kun pananglitan wa pa man ni tingali na hitabo, no? Ang ato ang produkto lakto. Ug naay mag buhat og lacto with a U. Katapusan. Lacto nga L-A-C-T-O man ato. U. Tungod man as lactobacillus. Pero naasay mo sunod ba nga lacto? L-T
L-A-C-T-U. Or laino niya, lack nga kuwang two words. Nya, 2. Ito. Unsa man? Kaya sa na, no? Basta, kani magong nasay a bit of complication sa ing ana nga side kay kani magong lacto nga product is based on lactobacillus. So lactobacillus is an organic matter man na siya. Dili na siya pwede ma-rehistro. Okay. Kay live man na siya and it's not, no one can press claim against something that's alive. Okay. No? But kung panalitan mo ingon tag lactopathy. Lactopathy nga E. Kung sa E gani or lacto nga lacto PV, kung may ana unsa pa na siya. Og lactopathy, unya kana itoy ang iyang logo. Kuya Usad, depende jud na sa likelihood, Sir John. So kaning ato lang ikuan kay hilig biya kay ning atong mga kabantay og mga kasagaran natong mga kaila hilig mo counterfeit, no? Dagha kay binuang. Na yung mga, say for example, 7-Eleven, 11-7, pero pareha og font. So, peligro sad, no? Peligro na sila if patinud-on gani na sila sa kaning intellectual property enforcement, no? So, mga enforcers, they're flirting with the violation, Jud. Kining intellectual property nga atong gisgutan, under ni sa umbrella sa internet transactions, dili. Lahi ni siya entirely. So, okay, pero gi-practice na, no? Naay daghan nga mo practice anaan. Unfair man sa gunisa, original nga protected brand. Kamo may nagkayod, no? Naghimo para ma-protected ang brand. Human makita na nimo gihimo ra day og counterfeit. Palusutan lang ka dito. Himuan lang din nimo lives nga ing ana nga sitwasyon. So lisod sad na siya, Sir Jun. That's why karon siguro labi na nga ang ato ang Intellectual Property Office kay nangusog, no, kaning sa pagprotect sa intellectual properties. Angay sad siguro natong i-assess labi na sa tong mga negosyante nga gusto magtukod og negosyo pero ang ilahang business name gihimo ra sad sa duol ra kayo nga protected brand, no. Angay siguro natong i-reassess. Unsa man ni? Pareha ra ba ang copyright law ug ang patent law? Lahi na sila, Sir John, but they're in the same umbrella sa intellectual property. Ato lang yan ang isgutan sa lain nga mga episodes na to kay apiki na atong panahon. Mga higala, daghang kayong salamat ha sa inyong pag-ubana mo ni Attorney Miko Sanchez Zabaliero, ang atong abogado sa kahanginan, nining tuluman na to nga ang balaod ug ang katawhan. Ako lang balikon nga ang atong lactopathy na discuss noon nato na himong example, dili papi ha. Lactopathy. Mapalit sa Acacia Pharmacy, Sambuan Public Market, lain sa Sambuan Public Market, Lucitas Cutana Store, Sambuan Public Market gihapon na, Gaisano Grand Toledo City, nya 360 Pharmacy o Rose Pharmacy Toledo City, Sinyang Pharmacy Balamban, Grace Lungakit Store Balamban Complex, Norhaya de Kampong Store, Balamban Public Market, Gaisano Grand Mall Balamban, Country Mall Balamban, Cristel Pharmacy Pinamungahan ug 360 Pharmacy Tuburan. Mao ba sad ni Attorney Mix ang mga lugar nga mapalit sad ang mga produkto sa asil or lain? Lahi sad na. Lahi sad, no? Igora na siya sa food supplement. Food supplement lang na siya. Unya, mga higala, kining atong Sibya, inyo ning nakita sa Facebook Live, pinagi sa Bantay Radio Cebu Facebook, o ingon man sa mga FM stations nga DYPS, BT Radio Tuburan, ang og ingon man ang 95.3 MHz DYAG One Heart Radio Sambuan. Sangaan sa among mga sponsors ug sa tanan nga nakatampo aron among mahatod diha ninyo ning atong episode kining Wednesday episode sa tulumanon ang balaod ug ang katawhan. Kami ang inyong mga alagad. Ako sab ang inyong abogado sa kahanginan. Ako si Attorney Michael Sanchez Zabaliero. Ako sad si Jun Carillo. Hangtod sa sunod higayon, maayong udto, maayong pagpaniudto. Daghang salamat. Ito ang Bantay Radio. Pagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming.
24-hour service, Bantay Radio brings you local and national issues across the land, reaching over 10 cities and municipalities, simulcasting 3 frequencies on the AM band, El Nuevo Bantay Radio, El Nuevo Bantay Radio. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino